Napakagulo na ng mundo. May pag-asa pa nga ba tayo? Magandang araw mga kaibigan. Magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Pag-asa? Yan po mismo ang tema ng parating na taon para kay Pope Francis. Jubilee year po kasi ang 2025 at sa tradisyon ng simbahan, malaking selebrasyon ang bawat 25 o 25th year. At ang napiling tema ni Pope Francis next year, Pilgrims of Hope. Tayo raw ay mga manlalakbay na taglay ang pag-asa. Pero ano nga ba ang pag-asa para sa atin? Nagbigay po ako ng panayam kamakailan at sabi ko, 3 bagay. Una, ang pag-asa ay nanggagaling lang sa Diyos. Siya at siya lang ang ating pag-asa dahil batid nating tayo ay marurupok, may hina. Lagi tayong mabibigo kung aasa lang tayo sa sarili natin. Pero ang Diyos, siya ang pinakamarunong, pinaka-nagmamahal, pinakamakapangyarihan. Kaya't sa Kanya, hindi tayo mabibigo. Gayunpaman, ikalawa, ang pag-asa ay ginagawa. Kumbaga, may malaking ambag tayo dito. Sa unang aklat ng Henesis, ginawa tayong kamanlilikha ng Diyos, co-creator. Habang tayo nakakilos, nakakalikha, may magagawa tayo para ang buhay ay mapuno ng pag-asa. Tulad ng sabi ng nanay ko, nalulungkot ka? Aba, may 2 kang kamay, magtrabaho ka! At panguli, may kasama kang naglalakbay. Bakit ka mawawalan ng pag-asa? Kaya tayo binuo ng Diyos bilang isang simbahan upang may katuwang tayo sa buhay. Ani nga Pope Francis sa isang TED Talk noong 2017, the only future there is for the world is a future for all of us. Kung sama-sama, laging may pag-asa. Ipagdasal po natin, naway mapuno tayo lagi ng pag-asa dahil meron tayong Diyos na maaasahan, kapwa at pamayanang masasandigan, at mga kamay na makapaglilika ng mundong hangad natin. Amen.